Guys, eleksyon na guys, no? So, ito ang sasabihin ko, depende na yan sa inyo kung tatalima ba kayo or maniniwala ba kayo or susunod kayo sa sasabihin ko. Depende sa inyo. Kayo pa rin ang masusunod, no? Ito, i-share ko lang itong regarding sa palapit na eleksyon para yung iba magkaroon ng idea. Hindi yung buto lang tayo ng buto, no? Hindi natin tinitingnan yung mga kandidato na binuboto natin, lalong-lalo na sa national election, no? Ito guys, no, ako nag-iingat lang din tayo kasi ang takbo kasi ng panahon natin dito sa ating bansa, ang takbo ng labanan ngayon sa politika at ay di mo malalaman kung sino yung totoo. Ang masasabi ko lang guys is iwasan natin na bumoto ng mga pro-China. Yun lang sa akin dyan, kasi nakikita nyo naman, no, yung development na nangyayari sa West Philippine Sea, masyadong komplikado at delikado, no? So, bakit kailangan nating iboto yung mga politiko na sumusuporta sa China, which is yung China naman ay walang pakialam sa atin at handang manakit sa atin at handang sakupin yung lugar natin, no? May parte kasi sa lugar sa Pilipinas na inaangkin na nila at gustong-gusto nilang makuha, no? At wala silang pakialam sino man yung masaktan dyan, basta ang sa kanila lang ay makontrol nila yung lugar. So yun ang iniiwasan natin, kaya ko sinasabi na huwag tayong bumoto sa mga politiko na pro-China. Baka kasi pag nakaupo sila, basta-basta na lang nila ibibigay o isusuko yung ating mga teritoryo, no? Mahirap yun. Kasi kung sakasakali man na mangyayari yun na ang nakaupo na mga politiko ay mga pro-China, nalaki ang posibilidad na tayo na lang mag-aaway-away. Tayo na lang mag-aaway kasi siyempre ibang lahi nang magdidikta sa ating mga politiko at hindi tayo papayag doon. No? At higit doon, ibang lahi na o China ang makikinabang sa kung ano mang mayroon tayo dito. Yun ang iniiwasan natin. Kaya sa mga tumatakbo ng politiko, congressman, senador, mga gobernador, piliin natin talaga yung mga politiko na hindi po China. Kasi guys, no, aminin man natin or malakas ang loob ko talaga na gustong kunin ng China ang mga yaman na mayroon tayo, katulad ng langis, no? Yang langis diyan sa West Philippine Sea, hindi lang yan diyan lang ang mayroon, pati dito sa Luzon, Visayas, Mindanao mayroong mga langis at yun ang tinatarget nila. Ngayon, alam naman natin na ang patakaran sa China ay tanging gobyerno lang ang mayaman sa kanila. Pero kung ordinaryong mamamayan ka lang doon, saka lang alipin o trabahante, saka lang trabahador, no? Magtrabaho ka para sa gobyerno
tapos bibigyan ka lang ng pangkain mo, ganun ang kalakaran. Pansinin mo guys, yung mga Taiwanese ngayon, ayaw nilang magpasakop sa China kasi hindi nila nagugustuhan yung patakaran ng gobyerno ng China. Kaya sila na nga, mga kauri na nga, nakalahin na nga nila yan, inaayawan nila yung Chinese. So tayo pa kaya na masarap ang buhay sa Pilipinas, no? Kahit mahirap tayo, pero sagad hanggang buto yung kalayaan natin. Malaya ka kung anong gusto mong gawin. So yun ang isa sa mga dapat hindi mawala sa atin, yung kalayaan. Sobrang laya, no? Tulad nito, tulad ngayon, no, nagkape-kape tayo dito, tapos nagpipintuan tayo, ganyan. Sabi ako, so isa to sa mga kalayaan, no? Doon sa kanila walang Facebook, diba? Pinagbabawal sa kanila yung Facebook. So yun ba ang gusto mong mangyayari pag once na ibubuto natin yung mga pro-China na mga politiko? Pansinin nyo guys, no? Nag-away-away na sila ngayon, no? Pero nag-away-away sila, nagbabatuhan ng mga hindi magaganda, pero yung kanilang financier ay isa lang, no? Kaya ganito, ilang beses na ba nagkaroon ng pangyayari na nagkaroon ng sakitan sa West Philippine Sea? Diba maraming beses na, ilang taon na siguro, mga simulat noon pa yan, no? May naririnig ka ba na may nagwawala sa lansangan, pagsigawan na itigil yung ginagawa nila at pananakit nila sa ating pwersa? Wala, di ba? Tapos dito naman sa kabila, alam naman natin na yung sa kabila din naman ay talagang halata talaga na pro-China, di ba? Pero kung pansinin nyo, bakit sila nag-away-away ngayon? Nag-away-away sila, no? So sa madaling salita guys, ginigisa lang tayo sa sarili nating mantika, no? Isa ang pinanser, tapos yung sinusuportahan, pinagsasabong, pinag-aaway. So sino ang kawawa? Sino ang maiipit? Tayo ang maiipit, di ba? Pero yung isang nasyon naman na parang dadalaw lang dito sa ating lugar, katakot-takot na pagwawala ang maririnig mo sa kanila, no? Pagsusunog pa ng kung ano-ano dyan sa gitna ng kalsada. Pero kung ang China ang namimirwisyo sa atin, wala kang maririnig. Tapos yung kinakalaban ni Manila ngayon, halata naman, no, na China. Tapos yun, nag-away hanggang sa magulo. Kaya masabi natin ang politika natin ay magulo. So yan ang iniisipin natin guys, na papayag ba tayo? Yung mga politiko nga, kaya nilang pagsasabungin, pag-away-awayin, tayo pa kaya mga butante na mga ordinaryong Pilipino lang, hindi kaya butuin. Politiko nga yan, mga matatalino pa yan, mga abogado pa yan. Pero kung pansinin mo sila, nag-away-away, nagbabatuhan ng mga pangit na mga diba? Pangit na background ng bawat isa. Sabihin, nauuto sila, no? So ang resulta, dahil nauuto, isa lang ang pinanser, nauuto yun sa kabila, ganun din sa kabila, nauuto. Ang nangyari, hindi nagkakasundo, nag-away-away hanggang sa di ba, yun ang isipin natin guys. Kaya mapapayo ko lang, no, yun nga, iwasan natin talagang mamili ng politiko na pro-China. At mari guys, malaman natin na yung kandidato na yun ay pro-China at huwag natin ibuto.